Hi everyone, Desiree here, your Shopify bestie. So in today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nagkakandak ng market research. Ano ba yung importance nito? Paano ba niya ako natutulungan? So, gusto ko lang i-share na may mga moments ako na hindi ako makagawa ng content just because, number one, hindi ako nagre-research. Bakit hindi ako nagre-research? Marami akong excuses. Some of the excuses are actually valid naman. Pinaka-main reason is wala talaga akong time kasi marami marami akong pinagkakaabalahan. Dun sa isang page ko, kung saan nagpo-promote ako ng mga bagong products ko, para lang may mai-post ako, naglalagay ako ng mga random na, caption. Pero sa totoo lang, 'pag ako mismo binabasa ko yung mga post na yun, parang, ang lungkot ng page. I need to do something. So kanina, I badly wanted to post something tapos gusto ko relatable talaga siya dun sa target audience ko or target market ko. So ang ginawa ko, naghanap ako ng research and I was like, it never fails to amaze me talaga kung ano yung nagagawa ng market research. Not only for me to be able to know kung ano yung mga gusto ng target market ko, kundi isa sa mga reasons is makagawa ako ng perfect na caption para dun sa post ko para ma-attract ko sila. Okay? I'm gonna show you something. So, past few days yung mga post ko, yung mga content, yung caption pala is ano lang, one-liner, two-liners, gano'n lang. Kasi wala talaga akong maisip. Pero today, nagkandak ako ng simpleng market research lang. Ginawa ko lang yun habang nasa CR ako. Alam niyo na kung anong ginagawa ko siyempre. Nasa CR ako, sabi ko gusto ko mag-post. So, lang ako ng research using my phone. And I'm gonna show you later kung paano siya gawin. Nakagawa ako ng ganitong caption, hindi siya one-liner at malalim 'to, kasi ang target audience ko dito sa product ko na 'to, social media blanket for content creators is mga content creators, sila ang target market ko. So, maiisip ko ba na ilagay itong line na 'to, "Had too many blankets over the years." I mean, saan ko huhugutin yung gano'ng idea kung hindi ko 'to nabasa somewhere? One more thing, saan ko huhugutin yung idea na blanket lovers, kasi ako nakatutok lang ako sa content creators. What about the blanket lovers, 'di ba? Saan ko naman makukuha yung idea na 'yan, right? And another thing is eto, printed top gives you a cooling effect on hot days. I mean, hello, hindi siya randomly magpo-pop up sa isip ko na, "Okey, kailangan ko 'tong ilagay." Kasi maka-catch ko yung attention nung target audience ko kapag nilagay ko 'to. Hindi gano'n siya nagwo-work. Pero dahil nga nag-conduct ako ng research, nabasa ko lahat ng 'tong mga words na 'to, mga phrases, 'tong mga phrase na 'to dun sa research na ginawa ko, I was able to come up with this caption. For example, I am a blanket lover and at the same time, I am a content creator. Mababasa ko 'to, headline pa lang, "Calling all content creators and blanket lovers." Ano sa tingin mo yung magiging reaction ko? And I was like, "Ooh, ako 'to. What about it?" 'Di ba? Para mag-spark siya ng interest. Ako. What's in it for me? Ano yung benefit sa akin nitong post na 'to? Aside sa if I am a content creator, ma-a-attract talaga ako dun sa photos kasi nakita ko yung mga social media icons. I was like, "This is cool." And aside from that, ta's binasa ko 'to, mag-spark siya ng interest talaga. Tapos kunwari sasabihin nito, "Had too many blankets over the years." Kung ako yun, blanket lover ako, mahilig ako mag-collect ng blankets. Tapos na-experience ko na rin yung makakabili ako ng blanket na hindi naman talaga siya perfect for me or di kaya perfect lang siya 'pag taglamig. Hindi ko na siya puwedeng gamitin kapag medyo mainit-init na yung panahon kasi it's super warm for my body. Pero dahil nabasa ko 'tong part na 'to, ayan, the colorful printed top gives you a cooling effect on hot days. So, isip ko, "Uy, perfect 'to for me." Kasi hindi ko kailangan magpalit-palit ng blanket, 'di ba? So, perfect siya kapag taglamig, perfect din siya kapag mainit. Kasi guys, may mga tao talaga na kahit mainit, especially naman dito sa Canada, kahit na sabihin mong yung weather dito is normal lang, malamig pa rin siya, kailangan mo pa rin mag-blanket dito. So, sa Philippines naman may mga tao pa rin na kahit mainit kailangan talaga ng blanket, 'di ba? So, perfect 'to for me, parang in that way na-capture mo yung attention ko. Tapos nag-spark siya ng interest and sobrang curious ako sa product na 'to. So, next thing for me is siyempre may CTA na tayo dito, just visit. Pupunta na ako ngayon dito kasi na-capture mo yung interest ko dahil dun sa super relatable na caption mo. Paano ko ba nakuha 'tong relatable caption na 'to? I'm gonna show you. That's what I am going to teach you. Alright, so meron tayo ditong tracker. Puwede ko kayong bigyan ng copy nito, tignan niyo lang yung comment section.
Kung wala sa comment section, mag-PM kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng ano nito. So, simple lang naman siya. So, meron tayong competitor research. Pero right now, I'm not gonna share with you yung competitor. Gusto ko lang muna mag-start sa market research para hindi overwhelming. So, market research lang ituturo ko sa inyo. So, kunwari, ang gagawin ko ng research is product name. Meron tayo ditong Sherpa blanket. Meron tayo ditong column for struggles, positive comments, negative comments, and website copy, final copy, whatever, kung saan mo siya gagamitin. Pwede nyo tong ilagay sa separate na copy, pero ilagay ko lang dito for the sake of this tutorial. And magpo-proceed tayo para mas maintindihan nyo, para mas mapagdugtong-dugtong nyo kung bakit ko to ginagawa. Alright, again, Sherpa blanket ang gusto kong gawan. So, ang gagawin ko lang ngayon, pupunta lang ako sa Google. Alright, so Sherpa blanket. Of course, ito lang muna yung keyword ko, simplehan lang muna natin. And of course, mag-scroll down ako at hahanapin ko yung kapareho nung product na binebenta ko. Huwag kayong pipili ng basta-basta kung anong blanket lang. As much as possible, kapareho siya. Hindi man 100%, pero yung quality, yung material na ginamit is dapat pareho sila. Para yung mga reviews na makukuha nyo doon is magma-match siya dun sa product na binebenta mo. And as much as possible, gusto ko yung galing sa Amazon kasi yung Amazon kasi talaga is sobrang broad sobrang lawak nung customer base ng Amazon. So as much as possible, dun ako kukuha temporarily kapag nag-start ako, dun ako kukuha ng reviews. Since wala pa akong sariling reviews gagawin natin to for the sake of building our own marketing strategy. So for example, ito yung product na kapareho nung product ko, 'di ba? So actually hindi sila parehong-pareho pero just for the sake of this tutorial, pipiliin natin 'to para hindi na natin pahabain. Hindi ako maghanap nung same exact. Sherpa blanket naman 'to. So ang gagawin ko ngayon, mapupunta ako dun sa product page, 'di ba? Ito kunwari, parehong-pareho 'to nung product na binebenta ko. So ang nakita natin meron siyang 2,462 ratings. So pupunta lang tayo dito sa ratings na 'to. Mag-start ako ngayon basahin yung mga reviews. Positive man yan or negative man yan. So kung babalikan natin yung tracker natin kanina, meron tayong struggles. Ano ba yung mga struggles or pain points ng customers? Ano ba yung mga positive comments nila about the product or the service? Ano ba yung negative comments nila about the product or the service? So bahala kayo kung product man or service yung gusto nyong ibenta. So dito na lang natin siya ilalagay sa ating tracker. So balik tayo doon. Sabi niya dito, nakita niyo guys, dito ko nakuha yung idea na I've always had too many blankets over the years. So, ang ginawa ko, ika-copy paste lang natin 'to kasi gusto ko 'to Call me a blanket lover. But I've always wanted something different, shaggy, and not too expensive. Okay. So, kinopy ko lang siya, nilagay ko lang siya dito sa positive comment. Positive siya This is quite honestly the best blanket I've ever purchased. I can't believe how soft and it's so warm and it cool you on hot days. Okay. So nakita niyo yung mga keywords na makukuha ko dito. Alright. So ang ginawa ko naman, ni-rephrase ko siya para hindi ko siya kinopy-paste as is. So of course, ginamitan ko siya ng ChatGPT para maka-save ako ng time. Yes, gumagamit ako ng ChatGPT, inaamin ko yan. Ginamitan ko siya ng ChatGPT, kinopy-paste ko lang 'tong mga 'to. Tapos sinabi ko lang sa kanya, rephrase, make the English simple. Kasi minsan yung mga words na binibigay ni ChatGPT is sobrang lalim na I myself couldn't understand or don't know what the meaning is. So, sasabihin ko lang, rephrase this and make the English basic. Ganun lang. Tapos bibigyan ka niya. Tapos kapag hindi ka naman satisfied dun sa result, maghingi ka sa kanya ng give me 10 more options. Bibigyan ka niya ng 10 um, 10 result nung i-rephrase niya na binigay mo sa kanya. Yan. Tapos, nakuha ko din dito yung you will not be disappointed. Ayan. So, nakuha ko yung mga keywords, 'di ba? Yung mga parts na makakapag-catch sa attention niya. Pero sasabihin mo siguro, isang tao lang naman yan paano ka naman nakakasiguro? Alam mo yung niche or yung mga group of people na nagpe-purchase ng parehong product, meron silang common yan. Okay, eto na lang ibibigay ko na example. Ako, fan ako ng BTS. I call myself ARMY. Baby ARMY kasi hindi pa naman ganun kalalim yung knowledge ko about BTS. Pero I love them. And
tuwing nag-uusap-usap kami ng mga friends ko na ARMY, kasi ang tawag dun sa fandom is ARMY. So, nag-uusap-usap kami ng mga friends ko na BTS lovers, na nagkakaintindihan kami. So, yung mga experience nila, makaka-relate at makaka-relate ako. Yun na yung easiest example na mase-set ko para maintindihan niyo na hindi lang iisang tao ang pinanggalingan nito. Ito yung tinatawag nating voice of the customers. So, 'pag nabasa 'to ng mga lahat ng blanket lovers, lahat ng content creators, for sure makaka-relate at makaka-relate sila. Okey, so eto yung nakuha ko. Meron ba siyang sinabing negative na comment? Wala siyang negative na comment na sinabi. It is also quite large and I feel this blanket will end up being my favorite luxury especially when I'm under the weather or just want to snuggle down for some serious comfort time. Gusto ko 'to, positive. Ayan, ano ba yung mga struggle nila, pain point niya is feeling under the weather, 'di ba? Kunwari masama yung pakiramdam niya, so puwede niyong gamitin 'tong mga pain points na 'to or 'tong struggles na 'to later para ma-capture niyo pa rin yung attention ng customer. Eto naman, 3 reviews lang siya, tignan natin kung bakit kulang ng dalawa. The Fuzzy Soft Dog Blanket 30 by 38 is a decent product. It is soft and comfortable for my dog to lay on. However, I found that it sheds quite a bit. And the size is a bit smaller for larger dogs. Ilagay natin 'to sa negative na comment. Mhm, i-wrap natin siya. Ayan, naka-wrap na siya. Balikan natin 'to and then later titignan natin kung paano natin magagawan ng website copy 'tong negative comment na 'to, okey? But I wanna remind you guys na hindi kayo basta-basta kukuha ng review na hindi naman nagma-match dun sa product niyo or dun sa quality ng item niyo, okey? So, kung makikita niyo dito sa unang, comment dito, eto meron siyang sinabi dito na, "We have washed multiple times on cool temperature with a low temperature dry and it comes out just as good as it did," 'di ba? Hindi ko 'to nilagay kasi bakit? Hindi ko pa siya nata-try labhan, okey? Dito kasi sa Canada or siguro sa US, sa mga, western country, unlike nung very common na washer or washing machine sa Philippines na wala siyang cold and hot water, dito kasi sa Canada so far, nakita ko na meron silang cold water and, hot water tapos meron kang pipiliin mo kung delicate ba, bahala na siya magse-set ng temperature ng water na gagamitin na panlaba. So yun yung ibig niyang sabihin dito, whether kahit daw malamig yung gamitin nila na water, yung quality nung blanket is maganda pa rin, 'di ba? Comes out as just as good, hindi siya nagbabago, 'di ba? So ganun yung ibig niyang sabihin, pero hindi ko 'to nilagay kasi hindi ko pa siya na-experience myself. I need to find out and then later kapag na-prove ko na ganun din pala yung quality nitong product, nitong blanket ko, of course dun sa mga following na post ko, i-include ko din 'yan. Guys, etong mga makukuha niyo dito na reviews, hindi 'to isang bagsakan. For example, eto, marami na akong magagawang post or caption dito. Hindi lang 'to pang-post, hindi lang 'to for marketing strategy. Puwede ko rin siyang ilagay sa website ko as the website copy or dun sa mismong product description para 'di ba, maka-capture ko talaga yung attention ng mga target audience ko. Hindi lang siya isang bagsakan na ang haba nung caption mo, nilagay mo lahat. Lahat ng na-research mo, isahan, binagsak mo. If this is not for your own product, kailangan niyong, mag-hop on a call with your client para ma-verify niyo, ma-confirm niyo, "Okey, client, itong product niyo ba ganito, ganyan." Kasi ginawa ko 'yan sa client ko and trust me guys, it'll take a lot of time for you to do this. Hindi ka siya kaya ng isang oras lang. Kailangan yung i-set yung expectation ni client na, "Hey, we need to hop on a call kasi ganito yung gagawin natin." I did this with all my previous clients and they were, like, super amazed. Mahaba-haba talaga yung oras and they're like, "Saan mo kinuha yan?" Talagang na-amaze talaga sila dun sa result. So, yeah, matutuwa sila kapag ginawa niyo 'to and dapat 100% honest kayo when it comes to claiming something about the product. Kasi once again, it can make or break your business kapag nagke-claim kayo ng hindi naman totoo. Sinabi mo na worm siya, sobrang lamig naman pala ng blanket mo, 'di ba? So, I hope you're getting the idea or the point here. So, balikan ulit natin 'tong post ko kanina. Dun ko nakuha yung idea, yung mga keywords na nilagay ko dito, calling all content creators and blanket lovers. Had too many blankets over the years? This might be the perfect one for you. Something different, speaks your passion, and gives you the perfect warmth.
The colorful printed top gives you a cooling effect on hot days. Buy it for yourself, your loved ones, or your friends. You will not be disappointed. So, dun ko rin nakuha 'tong idea na 'to kasi sabi niya, binilhan niya daw yung relatives niya, 'di ba, nung Christmas tapos and friends niya na pare-pareho silang nagustuhan yung blanket. So, bibigyan din natin sila ng idea na baka kasi iniisip niya, "Ay bibili ako for myself." Pero dahil na-mention mo dito na buy it for yourself, for your loved ones, and your friends, magkakaroon din sila ng idea na, "Bilhan ko rin kaya si mama, bilhan ko rin kaya yung kapatid ko, bilhan ko rin kaya yung best friend ko, total content creator siya." 'Di ba? Nabibigyan niyo sila ng idea na hindi lang for themselves, right? So, dun ko nakuha 'tong caption na 'to, sobrang meaningful niya. For someone na hindi ko naman target audience, babasahin niya lang 'to and, toot, 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 ganun lang. For someone na target audience ko talaga, makaka-relate siya dito, okey? Ngayon naman, paano tayo gagawa ng content na tatargetin naman natin yung pain points nila? Kasi minsan, bibigyan din natin ng ibang anggulo. Alright, try natin 'to. Are you feeling under the weather? Puwedeng umpisahan mo yung post mo by a question. Kasi what if, winter time tapos, for example ako yung target market tapos medyo these past few days parang I'm feeling a bit under the weather. It means na hindi gano'n kaganda yung pakiramdam ko. There's something off about me, gano'n. Puwedeng may sakit ako, puwedeng wala ako sa mood, totally ill, parang gano'n. Eto na yung question ko, dadagdagan ko na lang. Simple lang siya pero maka-catch mo pa rin yung attention nila kasi this is what they feel. Eto yung pain points nila. Mas marami pa kayong malalalim na pain points na makukuha, pero eto lang yung binigay ko na example kasi para maka-save tayo ng time for the sake of this tutorial. Pero lahat ng struggles, pain points, ilagay niyo lahat dito. Tapos bahala kayong i-rearrange, 'di ba? Pagdugtong-dugtongin niyo, hindi hindi yung magfo-focus ka lang dito dahil eto yung isang review. Puwede mo siyang pagdugtong-dugtungin. So, feeling under the weather, puwede mong idugtong 'tong mga 'to. So warm, can cool you off on the hot days, whatever. Puwede mo 'tong idagdag dito, 'di ba? So, mag-explore lang kayo, huwag kayong ma-stuck sa isang review, isang caption. Yun yung purpose kung bakit natin siya kino-collate para makagawa tayo ng marami, paghalu-haluin natin sila, 'di ba? Tapos ito naman, negative comment siya. Merong hindi na-set na expectation. Sa comment na 'to itself, marami akong magagawa. Mai-improve ko yung product ko, mai-improve ko yung product description ko. So, sabi dito, it sheds quite a bit. Ibig sabihin parang naglalagas siya. Malalaman ko ba na nagse-shed siya or hindi kung hindi ko nabasa 'tong negative comment na 'to. So, ang gagawin ko ngayon, puwede kong kausapin yung supplier, i-inform ko siya or maghahanap ako ng ibang supplier if this is a print on demand business, hindi ikaw yung gumagawa ng product. Or kung ikaw naman yung gumagawa ng product, magagamit mo 'to to improve yung quality nung item mo, para hindi siya mag-shed for customer satisfaction, okay? And another thing na hindi na-set na expectation is that, puwede kong ilagay dun sa product description na sabihin ko lang kay customer na this is a bit small for larger dogs. At least aware sila, "Uy, maliit pala 'to para dun sa aso ko, eh, malaki yung aso ko," 'di ba? Eh, di maghahanap siya ngayon ng ibang items dun sa store mo na mas malaki, 'di ba? Hindi niya 'to bibilhin. Kung kailangan natin i-mention na this is not for large dogs, i-mention mo. Nagkaroon ka na ng idea. So, ilalagay mo na 'to dun sa product description. So, dito sa website copy, ilagay ko lang yung website copy na nagawa ko dito. Try naman natin ngayon gawan ng website copy 'tong isa, eto, feeling under the weather. Lagyan ko lang ng question mark, ilagay ko lang 'to, tapos rephrase, ayan. So, palitan lang natin 'to, palitan na lang natin kasi parang first person yung ginawa ni ChatGPT. So, ilagay lang natin dito, at least nandun pa rin yung idea, 'di ba? So, feeling a bit off, this blanket seems like it's going to become your ultimate go-to for cozying up, especially when you are feeling down or just craving for some serious comfort time. Ayan, simpleng ano lang siya, pero kapag nabasa again 'to ng someone who's feeling a bit off or under the weather, makaka-relate siya.
mako-convince mo siya para i-click yung website link, shop now, or mag-engage siya dun sa post mo, 'di ba? Marami kasi tayong goal for creating content, hindi lang for sales, para rin mag-engage yung mga target audience natin, hindi langawin yung post natin sa mga social medias natin, 'di ba? Ayan, so nakagawa tayo ng dalawang caption for that, and of course, kapag iko-continue pa po natin yung pag-conduct ng research or pag-copy paste, damihan niyo yung mga negative, positive comments. Whether it be regarding the service, customer service, ganyan, yung product itself, trust me, makaka-discover kayo dito ng mga, alam mo yun, experience na hindi mo aakalain na na-experience din pala nila. Or kailangan palang i-inform si customer about this kasi ikaw alam mo yung products mo, so hindi mo naiisip na yung mga bagay na kailangan alam din ng customer mo. So, it will remind you na, kailangan pala malaman nila 'to. So, dapat nasa product description 'to. Magdagdag pa ako ng isa in case na kailangan niyo pa ng a little bit more understanding kung ano yung ginagawa ko. So, tignan natin 'to. I was just a bit concerned when the package arrived in a tight little bundle. Tight little bundle. For you as for you as a business owner, akala mo yung, packaging mo is okay na. You wouldn't have known na hindi pala gusto ng customer yun kapag hindi mo nabasa 'tong negative comment na 'to. Ilagay ko lang siya dito para later on, ma-improve mo yung packaging, 'di ba? Para satisfied pa rin yung customer mo. Ayan, just one more. So my dog likes to be tucked up under comfy, cozy blankets, and this is favorite, 'di ba? Ang target audience mo lang dito is, tao. Magkakaroon ka ba ng idea na if you're especially if you're not a dog lover, if you're the business owner, you're not a dog lover, hindi mo mare-realize na yung mga tao pala, yung target audience mo pala, they have their dogs. Especially during content creation, 'di ba? Nandiyan sa tabi nila yung mga aso, pusa na yung mga pets nila. So magkakaroon ka ngayon ng idea, puwede mong ilagay dun sa product description na, puwede rin siyang gamitin ng aso mo, not only for you. Kasi sa generation ngayon, unlike before, yung mga pets natin parang baby na talaga natin 'yan, eh. Puwede mong i-share yung blanket mo sa aso mo. So, puwede mo ring ilagay yun dito, that's considered as positive comment. So, ilagay ko lang siya dito. Gusto ko lang gumawa ng headline naman na, that will capture the attention of a content creator nung target audience ko na merong pet. So, ChatGPT ulit tayo. Can you give me a headline? I am selling basic English. Ayan, give me 10 more. Ayan, snuggle up, your pup's ultimate comfort zone. Ayan, marami siyang inano, binigay. Headline lang 'to nung gagawin kong post, 'di ba? So, puwede mong i-copy paste 'to sa ibang ano naman, ibang page kung gusto mo. Mag-add ka lang ng tab dito, ip i-dump mo lang lahat and then later on, ayusin mo yung mga gagawin mong headline, kung headline, headline lang, kung yung caption, caption lang, parang gano'n, para organized pa rin siya. So, yeah, kung naintindihan niyo yung ginawa ko na market research lang yun. Akala mo lang matrabaho pero kung gagawin mo, it's actually fun. Ang dami ko kasing discovery dito sa, market research na 'to, ang dami kong napi-pick up na mga experience, mga words na very common na ginagamit nila na I'm not aware of na gamit na gamit pala 'tong words na 'to. Dun ko makikita na yung mga common, struggles, experiences, and kung ano yung mga wants or preferences nila. So, sa mga discovery na yun, na-a-amaze pa rin talaga ako tuwing ginagawa ko yung market research. So, kung naintindihan niyo yung ginawa ko, hopefully naman na-explain ko siya ng maayos. Um, Let me know in the comment section, or if you have questions, let me know pa din, and I'll try to get back to you kapag marami tayong time. So, yeah, ask me anything, and kung meron pa kayong gusto matutunan, let me know. Siguro in my next video naman, tuturo ko naman sa inyo yung competitor research. So, market research lang for today para hindi kayo ma-overwhelm, and see you in my next video.